Ang mahalaga, nauna yung mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin at ang Diyos ay dakila at actually kahit hindi mo pa hilingin ay alam na ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang anak at ipinangako niya na ang mga bagay na ito. Amen. Kaya hindi na natin kailangang umiyak, no? O humagulgol sa Panginoon dahil ang mga blessing ay inilala ng Diyos yan. Itinalaga na yung mga blessing na yan. Amen? Amen. Hindi lang natin alam yung eksaktong araw o kailan. Ang nais ng Diyos ay patuloy tayong manampalataya. At ang pananampalataya ay hindi siya nababaw ng time. Kaya kung gaano katagal man yung pangako na yun dumating, naniniwala tayo, yun ay ibinigay ng Panginoon. Kaya siguro ay nagagalak tayo in spite na medyo siksikan tayo dito at napakaliit ang ating place. Pero ito ay glorious sa atin dahil magkakasama tayo muli. No? Naalala ko yung unang araw ng gawain natin dun sa tinitirahan nyo dati, Brother Roger, ano? Sa Cavite. No? At ngayon ay 2024 na magkakasama pa rin tayo. At I believe ang Diyos ay naglaan. Sampalatayahan natin yung mga pangako niya sa atin. Sa walang pagkatagal, ay naka-share na ba to? Yan. So, ito yung kinuha kong title for this message. At nababasa nyo yung word na third pull, the third pull. Pag sinabing third pull, ang naiisip natin noon ay ano, pagka yung pinanggalingan natin na mensahe. Kasi madalas third pull, di ba? Ang naiisip natin kapag hindi naniwala sa mensahe, hindi naniwala sa turo, ay preaching to the lost. So yun yung ano eh. Yan yung unawa natin na pinaniwalaan natin at yun na rin yung ating sinasabi. At gusto kong malaman natin na ano ba, bakit tinawag na third pull? Saan ba galing ang third pull? Sino ba yung nagbigay niya? Di ba? Bakit third pull? Yung the word third pull, bakit ba? Ano ba yung third pull? Kasi kapag hindi ka message believer, magiging question yan sa isang tao. Ano ba yung third pull? Bakit tinawag na third pull? Okay? At sa message si Buddy Banam, wala naman siyang isang message na ang title third pull. Wala. Kaya pagka pumunta kayo sa mesa, parang okay. Now, so ang tanong ko noon ay ano yung scripture na pwede mong ibigay kung i-share natin ang third pull, ano naman yung scripture? Kasi wala tayong mababasa sa Bible na salitang third pull eh. Tama? At bakit tinawag na third pull? Okay, at wala ding mensahe di ba na specific na tape message na pinreach niya na ang title niya ay third pull, wala din. Di ba? Pero tayo sa end time ay gustong-gusto natin yung salitang third pull. Di ba? Dahil pag hindi naniwala, preaching to the lost. Okay? Now, ay sa tagal ng panahon natin sa message, no? Ngayon ko lang naunawaan na yung scripture pala sa salitang third pull ay itong Mark 11:24. Di ba? Kasi hindi pwede na gumamit ka ng salita pero hindi mo siya mabibigyan ng scripture. So ngayon ko lang naunawaan na ang third pull pala sa Bible, ito yung Mark 11:24. Na ang sabi dito ni Jesus na for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, hinighlight ko siya, say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he shall
which he said shall come to pass. He shall have whatsoever he said. So ang third pull ay yung sasalitain mo, sasabihin mo. Okay? Ito pala yung scripture ng third pull. Yan. Pero hindi yan direktang sinabi. Okay? Na ang scripture ng third pull ay ito pala. Dahil wala namang message, iba na specifically ng title ay third pull. Tama? Wala. At parang hindi ito yung ginawa ko. Ito ba yung ginawa ko? Third pull. Hindi na save. Okay lang, sige. Okay. Hindi na save. May bagong edit eh. Hindi yata na save kahapon. Okay, tuloy lang natin. Isa lang. Nawala. Ayan na. Ito. Inedit kasi kaya alam ko na hindi ito yung latest. Okay. So, the third pull. Pagka sinerge niya sa message, pag sinerge sa message, pumunta kayo sa message. Sino nag-e-echo? Wala si Sierra. Okay. Balik tayo ulit sa sinasabi ko kanina na bakit third pull, bakit saan ba galing yung salitang third pull? Marami nakabukas eh. O, dami nakabukas na PowerPoint. Yeah. Dalawa kasi nakabukas. I-close mo yung isa para hindi lito-lito. Okay na? Sa online, okay na ba? Okay, so bago tayo dumako dyan sa message na look away to Jesus, gusto ko muna kasing bigyan ng emphasize yung word na third pull. Okay? Yan. Yung word na third pull ay unang-una wala sa Bible. Tama? Right. Kaya ang tanong natin, bakit third pull? Saan galing yung salitang third pull? Si Bade ba na ba ang nag-isip niyan? Tama? Siya ba ang gumawa ng salita na yan na third pull o inimbento niya ba yan? Okay? Kaya ang mahalaga kasi maunawaan muna natin yung mga salitang ating naririnig at nababasa. Dahil kung hindi natin nauunawaan ang mga salitang ating naririnig at nababasa, at basta na lang natin isi-share kung paano lang natin ito narinig, I think walang revelation behind sa ganung way. Yeah, right? Di ba? Parang tape recorder na lang tayo na kung paano sinabi ng propeta, ganun na natin sasabihin without really deep understanding. Kaya bakit tinawag na third pull? Ang tanong natin ay saan galing yung salitang third pull? Okay? Ang third pull na salita ay hindi yan inimbento o naisip lang ni Bade Banhap. Ang salitang third pull na yan ay ito yung sinabi sa kanya ng Panginoon
doon sa vision niya, 6 to 7 years ago, ay merong vision si Buddy Branham. Kapag pumunta kayo sa i-type nyo lang sa message yung Beautiful Lake. Yan, Beautiful Lake. Yan, sa message niya na 1956 na What a Vision. Okay. So, nakikita nyo dyan, ay meron kasing 3-4 na vision si Buddy Branham that time. Kaya nung pinrich niya yan, noong 1956, kinukwento niya yung mga visions na nangyari sa kanya. Na, yung pangatlong vision, okay, na dumating sa kanya, ay nakatayo siya doon. He was standing by the side of the beautiful lake. Okay? Doon ay nakahuli siya ng rainbow fish. Tinawag na rainbow fish yun eh. Rainbow trout. Diba? Nung nandun siya, sabi niya, hindi siya marunong manghuli. Hindi siya marunong mamingwit. Kaya sabi sa kanya ng anghel, tuturuan kita mamingwit. Kung paano ang tamang, o yung technique ng pamimingwit. Sino dito yung marunong mamingwit? Alam niya yung tamang technique. Wala kasi si Buddy Branham, hindi talaga siya fisherman eh. Hunter si Buddy Branham, kasi nga, madalas siya sa woods. Pero yung pamimingwit, ay hindi talaga siya marunong. Kaya sabi niya, I am a fisherman. Kaya ang sabi sa kanya ay tuturuan kita kung paano mamingwit, paano makahuli ng isda. Sa vision yun. At sinabi sa kanya, yung unang hatak, ganito gagawin mo, yung pangalawang hatak, at tatlong hatak. Doon ang galing yung word na first pull, second pull, third pull. Doon sa vision na yon. Okay? At nakahuli siya. Okay? To cut the story short, nakahuli siya ng tinatawag na malaking isda, big fish, o rainbow trout. Okay? At nakita iyon ng mga ibang mga fishermen sa paligid niya lang pala. At yung mga fishermen na doon, yun daw yung mga ministro. Mga pastor daw yun. Dahil sa sobrang excited ba, Nam? Dahil yung mga ibang fishermen ay hindi sila makahuli ng malaking isda. Kaya nung makita nila si Buddy Branham nakahuli ng malaking isda, sa vision niya na, ay sinabi ni Buddy Branham yung technique ng pamimingwit. Kaya nagalit sa kanya yung anghel. Amen, dahil sinabi niya. Kaya binigyan ulit siya ng isang pagkakataon na hindi niya nasasabihin muli itong third pull. Okay, yan yung pinaka-background. Para lalo niyong maunawaan sa bahay, ay basahin niyo yung message na what is a vision. I-type niyo lang yung beautiful link. Okay? So, balik tayo doon sa presentation. Okay. So, yung word na third pull ay nanggaling yan sa vision. Diba? Na? Okay? Sa Look Away to Jesus nung last Sunday na ating tinalakay, ito yung gusto kong basahin uli yung mga sinabi ng propeta. Yan. Sabi niya, this will be a thing that will start the rapturing faith for the going away. Lahat ng tinatawag na Christian churches, Christian people, yung tawag yan ay Christendom, kay lahat ng mga Christian people, kasama na yung end time, no? Ay nagki-claim lahat yan na mayroong rapturing faith. Tama? Kasi nag-aantay sila ng rapture. Without rapturing faith, hindi tayo makakasama sa rapture. So lahat yan ng mga Christian, hindi lang end time, ang nagki-claim na mayroong rapturing faith. Pero sabi niya, mayroong bagay na this will be a thing that will start the rapturing faith. Meaning, without this thing, ay hindi mag-iisimula ang rapturing faith. Kasi itong bagay na to, that will start the rapturing faith. Para saan? Para sa rapture for the going away. So yan yung gusto kong
makita natin ano ba yung thing na yan. Yan, ano ba yung thing na yan na magsimula, that will start, magpapasimula ng mananampalataya para sa pag-agaw. Okay? Yung first pool, naiintindihan natin. Yung second pool, naiintindihan natin. Okay? Na-identify yan. At yung third ay na-identify na rin. Kaya tinawag na third pool. Kaya tanong natin, ano ba talaga yung third pool? Amen? Kasi ang first pool ay healing. Ang second pool ay discernment. Tama? Sabi niya, the third pool is here. Kaya mga tao, dito sa end time, may third pool kami. Meron akong third pool. Ganun lang ka-simple nating kiniklik niya. Okay? Kapag hindi kayo naniwala sa mensahe, third pool na yan. So, ganun lang natin naiintindihan yung third pool. Pero ang third pool, sabi niya, it is so sacred. Sinubukan niya in-explain yung dalawa, yung first pool at second pool, na-explain niya doon sa vision, nagalit sa kanya ang anghel. Kaya nakagawa daw siya ng mistake. Sabi niya, I'm stupid. Sabi sa kanya, etong susunod, itong third pool, I will meet you there. Kaya nagtataka siya, bakit yung third pool ay hindi nasa sa labas, kundi doon sa little room na. Di ba? Parang sa Senado, kapag merong masyadong confidential na information, nagkakaroon sila ng anong tawag doon? Executive session. Sila lang talaga ang mag-aano doon, kasama yung spokesperson, yung witness. So nagtataka siya, bakit doon sa little room? Bakit hindi doon sa mga tao? Kasi nandun na yung mga tao eh. Kaya sabi niya, ay imimit kita doon. Okay, yan yung sinabi niya, this will be a thing that will start the rapturing faith. Lahat tayo, nagkiklaim tayo na may rapturing faith. Pero kung nagkiklaim tayo na may rapturing faith, meron daw bagay para papasimulan yung rapturing faith. Okay, this will be a thing that will start the rapturing faith. Dahil mahalaga na maunawaan natin ito, na hindi lang tayo nagkiklaim, naunawaan natin kapag sinabing third pool. At sabi niya, ang third pool ay magaganap, meron siyang pinakadulo ng manifestation ng third pool sa time ng tightening. Diba? Yung paghihigpit. Ano yung paghihigpit na yan? Okay? Sabi niya, what's the third pool then? Ito ay absolutely to the total loss. Okay? Pero it will be for the bride. So para kanino ba talaga ang third pool? Sa total loss o sa bride? Kasi pag hindi natin naunawaan itong it be absolutely to the total loss ko. Yan mo, third pool para sa mga loss to. Diba? Kaya kailangan maunawaan ng mga mananampalataya kailangan kapag tinranslate mo sa Tagalog, naunawaan mo, i-translate natin sa Tagalog. Ito'y ganap na magiging sukdulan para sa mga ligaw. Pero ito'y magiging para sa bride. So, ang third pool ay para sa bride. Tama? Sa mga ligaw, ay magiging sukdulan sa kanila. Hindi para sa kanila yung third pool, pero ito'y magiging sukdulan sa kanila. Okay? Ito ay para sa bride, sa mga ligaw, sa mga loss, sa mga total loss, ay magiging sukdulan sa kanila. Meaning, hindi para sa kanila itong third pool. Tama? Ito ay para lang sa bride. Okay. Yun ang ibig sabihin na it absolutely to the total loss. So, ang third pool ay para sa bride. Hindi yan para sa mga ligaw. Pero ang third pool ay magiging sukdulan sa kanila. Okay? Now, ang third pool ay speaking the word. Kaya si Buddy Banham nagkaroon ng 6 times. Okay, 6 times manifestation ng third pool na sinalita niya. Yung una ay naganap noong 1957. Doon sa river ay kasama niya yung dalawang brother na Jehovah's Witnesses. At sabi niya ngayon ay makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos dahil sabi sa kanya, salitain mo na yung little piece na palutang-lutang na ng 30 minutes ng palutang-lutang yan sa ilog at nakalabas na yung bituka o yung hasang, sabi salitain mo na ibalik ang kanyang buhay.
Kaya sabi niya, little PC, I give your life in the name of the Lord. Sinalita niya, hindi niya pinag-pray yun. At yung little fish na yun, napatay, ay nabuhay. Nag-flip yung fish, tapos lumukoy-langoy na. Okay, so nagkaroon ng tinatawag na resurrection ng little fish noong 1957 dahil ito ay sinalita ni Buddy Branham. Pero hindi si Buddy Branham ang bumuhay. Sinalita niya lang. According yon sa sinabi ng Panginoon na salitain mo. Speak the word. At mabubuhay yung little fish. Okay? Ang sumunod naman ay yung imbis na salitain niya na mabulag o mamatay yung lalaki at yung babae na mag-girlfriend dahil gumagawa sila ng kahalayan, nag-ahalikan sila during sa service ni Buddy Branham at sinasaway niya ayaw tumigil sa kanilang kahalayan. Sabi sa kanya, ng tinig naman, sabihin mo mabulag, mabubulag, sabihin mo mamamatay, mamamatay. At hindi yun ang sinabi ni Buddy Branham. Sabi niya, I forgive you of your act. Amen? Yun yung trap na pwedeng i-curse ni Buddy Branham dahil gumagawa ng kahalayan during service. Di ba? Kaya sabi niya, ay mag-ingat ka, merong trap. Ang trap doon ay hindi yung dalawang teenager na gumagawa ng kahalayan. Ang trap doon kung ano yung sasalitain niya. Kung i-curse niya o hindi. At hindi kinurse ni Buddy Branham, ang sabi niya doon sa lalaki, pinapatawad kita sa iyong ginagawa. Kaya sabi niya, tama yung aking sinalita. Kaya I believe, yung magsyota na yon, di ba, yung dalawang teenager na yon ay pinatawad ng Panginoon. Kasi kung ano sasabihin ni Buddy Branham, yun ang mangyayari. Okay, yan yung pangalawang manifestation ng third pull kay Buddy Branham. Yung pangatlo ay yung 1959, yung siya'y nag-hunting ng squirrels at sabi siya, salitain mo na magkaroon ng squirrel, kaya sinalita niya. Okay, kaya lumitaw ang squirrel at sa lugar na yun, wala talagang squirrel doon. Nung sinabi sa kanya na salitain mo at sinalita niya na magkaroon ng squirrel, lumitaw yung mga squirrel. At ang tawag doon ay creation. Hindi si Buddy Branham ang nag-create. Ang Diyos ang nag-create. Okay? Sumunod ay yung kay Sister Hattie Wright na kinukwento na ni Buddy Branham yung squirrel creation. Amen. Sabi ni Buddy Branham, that is true. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, Buddy Branham, sabihin mo kay Sister Hattie Wright, ano man ang hilingin niya ay ibibigay ko. Salitain mo. So si Buddy Branham pa rin ang nagsalita at ibinigay ng Panginoon ang kahilingan ni Sister Hattie Wright. At ang hiningi ni Sister Hattie Wright ay hindi anumang bagay, kundi eternal salvation ng kanyang dalawang anak. Kaya naligtas yung dalawang anak ni Sister Hattie Wright dahil tumanggap sa Panginoon right there and then. At yung panglima ay nangyari 1963. So titingnan niyo yung timeline, 1957, 1958, 1959, 1963. Ito naman yung nagkaroon ng blizzard, no? During nung nagka-hunting sila, meron silang hunting trip. At siya ay bababa na. Tatakas na siya kasi malakas na yung blizzard. Sabi sa kanya, bakit hindi mo salitain? Kaya sabi niya, storm, you cease, and sun, you shine normally for 4 days till we are out of here. Kaya instantly, nawala yung mighty blizzard. Sinalita lang ng propeta. At ang pinakahuli mga kapatid ay yung tumor ni Meda. Amen? At nagpipray siya ng that time, siya ay nasa meeting, si Meda ay nasa check-up room, examination room. Magkaibang lugar sila. Alam niya si Sister Meda sa mga oras na yon ay i-examine na siya para tingnan yung final examination para tingnan yung tumor ni Meda dahil nga ini-schedule na para operahan. Okay? At si Buddy Branham nagpe-pray naman sa ibang lugar, sabi niya na doon sa examination ang maging resulta ay huwag maging malignant. Kasi alam niya pag naging malignant, hindi operahan. At sabi niya sa prayer niya, Lord, huwag maging malignant at sana pumayag na operahan after Christmas. Yun yung kahilingin niya sa prayer. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, tumayo ka dyan
Ibig sabihin, pinatigil siya mag-pray. Tumayo ka dyan, sabihin mo kung anong gusto mong mangyari at yun ang mangyayari. Kaya tumayo si Brother Branham, tumigil siya sa pag-pray, sabi niya, bago hipuin ito ng kamay ng doktor, yung side ni Beda ay before the doctor's hand shall touch her, the hand of God shall take tumor away and it won't be found. Yun ang nangyari. Kaya nagtataka yung doktor, hinanap-hanap niya sa kaliwa, sa kanan, wala siyang makapa at sabi niya, tinignan niya uli yung diagram. Amen, yung result ng diagram. At positive siya nasa left side. Tama, left side, ano? Hindi niya masumpungan, kaya sabi ng doktor na hindi ko alam kung ano nangyari, pero ina-assure ko sa iyo, wala na ang tumor mo. Kaya under ng third pool ay healing ng tumor ni Sister Meda. Okay? So yan yung 6 manifestation ng third pool under sa ministry ni Brother Branham at na-experience niya yan personally. Okay. Now, ang third pool ay unang-una speaking the word kasi yun lang naman ginagawa niya salitain niya. Amen? Kaya yan yung scripture na madalas niyang ginagamit sa lahat ng message niya, itong Mark 11:23. Now, yan yung what a vision. Sabi dito, and then when it did, this one was standing by me, behind me the same voice, the angel's voice. So ang kausap niya dito, yung anghel. Okay? At sabi sa kanya, ay kakatagpuin kita doon. There. May tinuturo na isang lugar. At yung lugar na yon ay yung little room. Doon sa little building, merong isang place at merong little room doon. Doon siya kakatagpuin. Sabi niya, and this is the third pool. Nobody will know nothing about it. Walang makakaalam. Kasi yung unang hatak at pangalawang hatak, pinaliwanag niya doon sa mga ministro. Kaya nagalit sa kanya. Sabi niya, hindi ko naiintindihan bakit doon. Bakit doon sa little place na yon? Sabi niya, bakit doon? Dahil nga, hindi ito for public. Sa pagkakataong ito, hindi ito for public. It will not be a public show to this time. I said, I don't understand going into that closet. Hindi ko naiintindihan bakit pupunta ako sa closet na yan. Amen? Tapos sa 7 seal, binanggit niya uli yan. Sabi niya, the third pool, you remember, sinabi niya na nagkaroon ka ng maraming impersonator in this. Kasi nga, sinabi niya kung paano yung first pool, paano yung second pool. Tama? Kaya nagkaroon ng maraming impersonator si Brother Branham hanggang ngayon. Di ba? Sabi niya, itong pangatlong hatak na to, don't even try this. Why? It's all over its tape and everywhere. That's been about 6 years or 7 years ago. 1963. Atras mo yung 7 years ago, 1963. Anong year yan? 1956. Tama. Kaya yung what is a vision is 1957. Kaya sabi niya, don't try to explain that. Kasi na-explain niya na yung first at second eh. Kaya sabi sa kanya ng anghel, imimik kita doon, pero wag mo sasabihin ay paliwanag itong ikatlong hatak. At yung light, sabi niya, it went away from me, yung liwanag, went over to the tent. Meron kasing tent meeting doon sa vision niya. At sabi niya, kakatagpuin kita doon. Sabi niya, this will be the third pool and you won't tell it to nobody. Tapos, idinugtong niya yung 1963 January sa Bino Canyon. Okay? Lahat ng end time, pag sa Bino Canyon na alam nila. Tama? Kaya sa Bino Canyon, sabi sa kanya ng tinig, this is the third pool. Now, gusto kong makita muna natin kung ano ba yung nangyari sa Sabino Canyon. Doon muna dito sa 7 seal, sinabi sa kanya na si Satanas, ay susubukan niyang gayahin yung third pool.
He tried to impersonate everything that the church will do. He tried to do it. But this is one thing that he cannot impersonate. Kung na-impersonate niya yung first pole, second pole, itong third pole, hindi niya ito ma-impersonate. Dahil hindi ito mamimimik, magagaya. Okay? Kasi nga, bakit hindi magagaya? Yung unang hatak at pangalawang hatak, nagaya, na-impersonate. Bakit yung pangatlo ay hindi magagaya? Bakit? Kasi nga, he don't know it. Hindi niya alam. Si Satan, hindi niya alam yung ikatlong hatak. Kaya hindi niya ito magagaya. There's no way for him to know it. Walang paraan para mamimik niya itong third pole. It's the third pole. He just know nothing about it. Hindi niya alam ito. He don't understand it. Tapos, sabi niya dito sa 299, and said, this will be the third pole and you won't tell it nobody. Si Brother Branham naman, hindi niya sasabihin sa mga tao. Tama? Kaya hindi malalaman ng tao. Si Satanas, hindi niya malalaman yung third pole kasi wala siyang alam sa third pole. Hindi niya mamimimik. Now, ano ang nangyari sa Sabino Canyon? Yung Sabino Canyon events, nangyari yan January 1963. Bago ang Mystery Cloud ay February 28, 1963. Prior to that, bago sa January, December 1962, meron na siyang vision ng 7 angels na nagkaroon ng malakas na pagsabog. Okay? Now, gusto kong makita nyo itong Sabino Canyon. Okay? Kasi laging mababanggit yan sa message. Ang Sabino Canyon ay one of the premier natural areas in southern Arizona. Is located at the base of Santa Catalina Mountains. Marami kasi mga bundok yan sa Santa Catalina kaya tinawag na mountains. Maraming bundok yan. Okay? At isa dyan ay ang Sabino Canyon. Okay? Na nasa tinatawag na Catalina Mountains. Nasa naman yung Catalina Mountains located? Where are the Santa Catalina Mountains located? Yan ay north side ng Tucson, Darag, Santa Catalina Mountains in Coronado National Forest. So, nasa ang Santa Catalina Mountains ay sakop siya ng tinatawag na National Forest sa Tucson. So, kung pupunta kayo sa National Forest, nandiyan yung Santa Catalina Mountains. Nandiyan naman ang Sabino Canyon sa Santa Catalina Mountains. Nandiyan din yung Lemon Mountain. Magkaibang mountain yung Sabino Canyon at Mount Lemon kasi nabanggit niya sa message si Buddy Branham. Napupuntahan din ni Buddy Branham yan. Pero yung Mount Lemon at yung Sabino Canyon ay nasa Santa Catalina Mountains. Okay? Nasakop ng tinatawag na Coronado National Forest. Okay, so alam natin yung exact location. Now, ito yung overview ng Sabino Canyon. Yan talaga yung actual picture ng Sabino Canyon. Okay? At nakikita nyo, meron niyang marking. Dinagyan ng marking yan eh. Bawat marking ay meron yang tinatawag na significance. Pero hindi na natin talakayin lahat ng marking. Sa marking number 3 na tayo. Anong meron sa marking number 3 sa place na yan? Diyan kasi sa exact place na yan ay tinawag nilang Sword Mountain. Okay? Dahil this is where the sword appeared in Buddy Branham's hand while he was praying. Nagpunta kasi si Buddy Branham dyan, sinabi sa kanya na pumunta ka doon sa Sabino Canyon. At hindi niya alam bakit. Sabi niya, ba't ka pupunta doon? Hindi ko alam, nasabihin ko na lang pagbalik ko. Nagtatanong yung asawa niya. Kasi aalin, saan ka pupunta, Buddy Branham? Hindi ko alam. Sabi ng Panginoon, pumunta ako doon, sasabihin ko na lang kung saan ako galing. Okay? So yan yung isa sa mga highlights ng life story ni Buddy Branham nung siya ay pumunta doon sa Sabino Canyon. Okay? At mababasa niyo yan sa What is the Attraction on the Mountain? Kinuwento niya dyan. Now, bago natin basahin yung quotation, merong isang church na gumawa ng tinatawag na maliit na clips lang. Okay? Panoorin natin. Bago natin basahin. May sounds ba?
Ano muna? Saan ba yung... Sige, yan na lang. Tama. Yan yung nangyari talaga kay Buddy Banam. Boses niya yan, ginawa na ng video. Yan. Merong sword na istaksahan niya. Sword of the King. Yun, nawala na yung vision. Yan, boses talaga ni Buddy Banam yan. Yan, so basahin natin yung quotation. Okay? Sa message na, what is the attraction on the mountain? Sabi niya, one morning the Lord woke me up, said, get up there in Sabino Canyon. So talagang may instruction sa kanya na pumunta doon sa Sabino Canyon, doon sa Lemon Mountains, sa Santa Catalina Mountains. I took a piece of paper on my Bible. At sabi ni Meda, the wife said, where are you going? I said, I don't know. I tell you when I come back. I went up in Sabino Canyon, climbed up where the eagles was flying around. Diba? Merong mga lumilipad, paikot doon sa lugar na yun. I was watching some deer standing there. I kneeled down to pray and raised up my hands, and a sword struck my hand. I looked around, I thought, what's that? I'm not beside myself. Here is that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun. I said, now, there's not people in miles of me. Way up here on this canyon, walang ibang tao. Where could that come from? Saan galing itong sword na to? At sabi ng tinig, I heard a voice said, that's the king's sword. I said, a king knights a man with a sword? And the voice came back, said, not a king's sword, but the king's sword, the word of the Lord. Said, fear not. It's only the third. It is the vindication of your ministry. Okay? So, doon sa Bino Canyon, ay ibinigay sa kanya yung tinatawag na sword of the king. At hindi daw a king's sword, kundi the king's sword, the word of the Lord. It's only the third pole. At yan ang vindication ng ministry ni Buddy Banham. So, ang vindication ng ministry ni Buddy Banham ay yung third pole. Yung the king's sword, the word of the Lord. Yan. Kaya yung third pole ay the word of the Lord. Walang iba. Amen? Yan. Sinabi niya yan sa 7th seal. At dito sa 7th seal, sinabi niya na the mystery secret, the third. So yung third pole ay mystery secret. Kasi nga, hindi niya pwedeng sabihin to anybody, sa mga tao. At si Satanas din, hindi niya alam to. Tama? Kaya hindi ito pwedeng sabihin ni Buddy Banham sa mga tao dahil hindi pwedeng malaman ni Satanas kung ano yung third pole. Pero tayo, alam natin. Ano third pole? Preaching to the lost. Kapag hindi naniwala, lost eh. Diba? Pero ang third pole, sabi niya, the mystery secret, the third. Okay. So, ang third pole pala ay speaking the word. Speaking the word of the Lord. Tama? Hindi ka pwedeng magsalita
na kung ano lang gusto mong sabihin. Ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Hindi. Isasalitain mo ay word of the Lord. Tama? Kaya si Brother Branham, sinasalita niya lang kung ano yung word of the Lord. Eh sabi niya, bakit hindi mo salitain na magkaroon ng squirrel? Ano ginawa ni Brother? Sinalita niya na magkaroon ng squirrel dito, magkaroon ng squirrel doon, magkaroon ng squirrel doon. Bakit hindi mo salitain na ang nature ay sumunod sa iyo? Tama? So, sinalita niya, o ikaw, Blizzard, umalis ka, o ikaw, araw, di ba? Sinalita niya. Kaya ang third pool ay speaking the word of the Lord. Hindi pwede kung ano lang yung gusto mong salitain. Tama? Yan. Ang third pool ay speaking the word of the Lord. Kasi ang third pool ay word of the Lord. Pero sasalitain mo. Speaking the word of the Lord. Yan ang third pool. Hindi yung pagka nag-preach ako tapos hindi naniniwala. Third pool ka. Lost ka. Di ba yan ang inaituro sa atin? At hindi natin naiintindihan bakit third pool. Saan galing yung salitang third pool. Amen? Dito sa message na From the Time, 1960, ay nakita na ni Brother Branham na ang ministry niya ay magkakaroon siya ng mas mataas na higher ministry. Sabi niya, I believe, and upon the stand that I have taken for God around the world, and this ministry of discernment is now leaving. Yung second pool, yung discernment, iiwan niya na. Sabi niya, dahil siya daw ay hahakbang na, I am stepping into a higher ministry of speaking the word. Third pool. Amen? So 1960 pa lang, alam niya na, naniniwala na siya ay magkakaroon na ng higher ministry. Amen? Mas mataas, mga kapatid, kaysa sa discernment. Kasi sa discernment, madi-discern niya lang naman eh. Pero wala namang mangyayari. Tama? Hindi ka naman gagaling sa discernment eh. Madidetect niya yung disease mo. Pag ginawakan ka niya, madidetect niya yung disease mo. Hindi ka naman gagaling sa detecting disease. Parang sa doktor. Malalaman ng doktor na sakit mo, dadaan ka sa mga test. Pero hindi ka naman gagaling doon sa mga test na yon, di ba? So, ganoon din niya. Kaya sabi niya, I'm stepping into a higher ministry of speaking the word. Nakita niya na yan 1960. Sa message na Why Cry, eto na yung Mark 11:24. Pinaliwanag niya na. Kasi hindi naunawaan ni Brother Branham itong Mark 11:24. Ang sabi niya, pag tinanong ako dito sa scripture to, ang sasabihin ko ay other side of the atonement. Ibig sabihin, hindi pa pinapako kasi si Jesus Christ, kaya sinabi na yung if say to this mountain. Pero sabi sa kanya na in the atonement. Okay? Kasi how about the prophets? Wala pang Calvary, pero yung mga prophets, pag nagsalita, ay nagkakampas, di ba? Kay Moses. Di ba? Kaya sabi niya, ito palang Mark 11:24, if you say to this mountain, not if you pray to this mountain, hindi ka mananalangin dito. Kundi sasalitain mo ito. Si Brother Branham, doon sa time na ine-examine na si Sister Meta para sa operasyon ng tumor niya, nagpe-pray siya, di ba? Pero sabi sa kanya, tumayo ka. Ibig sabihin, pinatitigil siya mag-pray. Sabi sa kanya, tumayo ka, salitain mo kung ano sasabihin mo, yun ang mangyayari. Yan pala yung Mark 11:24. Iba siya sa 23. Tama yung 23? When you pray. Manalangin ka talaga doon. Pero dito sa Mark 11:24, hindi ito ipagpipray mo, kundi sasalitain mo. Yun ang third pool. Kaya iba yung third pool, iba yung prayer. Ang Mark 11:24, if you say to this mountain, not if you pray to this mountain. If you say to this mountain, be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass. You can have what you said. Now, kung susubukan mo ito, magpi-presumptuous ka lang, presumptuously, hindi talaga mangyayari. Sige nga, subukan ko nga. Sasalitain ko. O ikaw, bundok, lumipat.
Sabi ko na nga ba, hindi totoo eh. Presumptuous yun. Okay? Ano ba dapat para mangyari? Sabi niya, kung sasalitain mo, ay, but it's something in you dapat. Ano yon? Kailangan anointed ka for the job. Kung sasalitain mo isang bagay na mag-come to pass, kailangan anointed ka sa job na yon. Tama? Bakit? Anong ibig sabihin ng anointed for the job? Ano ibig sabihin doon? Paano mo malalaman na ikaw yung anointed for the job? Sabi niya dito sa message, it must be given according to the person that he has chosen to do it by. Ikaw yung tinalaga ng Diyos. Ikaw yung person na tinalaga ng Diyos na gagawa ng trabaho na yon. Tama? Kaya hindi pwede na huwag na lang tayo magbutuhan. Ako na ang pastor. Ba meron ganun? Sabi ng elder pastor, Brad, daanin natin sa tama. Daanin natin sa salita, sa mensahe. Magkakaroon ng botohan at kung sino yung majority mapili, siya ang magiging pastor. Huwag na pastor. Ipag-pray nyo na lang ako na ang pastor. Pero sabi ng elder pastor, ay, daanin natin sa tama sa mensahe. Kaya nung nagbotohan, hindi siya napili. Ang napili, yung pa yung umaayaw. Sabi nung napili, bakit doon ako sa lapat yan? Hindi ako tinawag yan. Eh, hindi, Brad. Ibinoto ka eh. Isinama ka, kaya isinama ka namin. Kaya nung after election, ay yung ayaw, siya yung napili. Pero yung gusto, hindi siya napili. Di ba? Kaya kailangan, it must be given according to the person he has chosen to do it by. Yan ang ibig sabihin na something that you are anointed for the job. Ikaw yung pinili ng Diyos na gawin yun. Kaya pag sinabi mong, o bundok lumipat ka, hindi presumptuously yun. Talagang mangyayari yun. Pero kailangan, alam mo na anointed ka, ikaw yung pinili ng Diyos. That's number one. Ang number two naman, it will know that is will the will of God. Kailangan alam mo na will of God yan. Yari, ililipat mo, Brad, ang Mount Mayon. Dadali mo dito sa Antipolo. Nasalitain mo, no? Sigurado ka ba na will of God yan? Pag nilipat mo dito yung Mount Mayon, pag sumabog yan, yari tayo dito sa Antipolo. Di ba? Kasi active volcano yan eh. Oh. So sa tingin mo kaya, magiging tama yun, magiging will of God yun na ililipat mo dito sa yung Mount Mayon dito sa Antipolo. So kailangan, bago mo salitaan ng isang bagay, sigurado ka na will of God yun. Okay? Kapag will of God yung bagay na sasalitain mo under sa third point, at alam mo na ikaw ay anointed for the job, ikaw talaga yung pinili ng Diyos na gumawa ng trabaho na yun, at alam mo yung yan ay will of God, and will say it's got to happen, mangyayari yun. Kaya hindi presumptuous yun. Pero merong qualification. Hindi pwede na salita ka lang dahil sinabi speak po. Mamibili ka ngayon ng gusto mong sasalitain. Eh, hindi nangyari. Sinabi ko na nga ba, hindi totoo eh. Diba? Kaya mabigat mga kapatid, yung third pull. Pangatlo, kailangan, if ye abide in me and my words, kailangan naka-abide ka. Tapos sumusunod ka sa kanyang salita. So, meron tatlong bagay dapat muna na ikaw consider. Ang isang mananampalataya na meron siyang third pull. Hindi pwede na magti-testimony ka lang, alam mo, nagpray ako, nagsalita ako, ano ba nangyari? Third pull. Ay, hindi ka. Kailangan itong tatlong bagay na to, tandaan mo lagi ito. Siguraduhin mo na ikaw anointed for the job at alam mo yung will of God. At kailangan, if ye abide in me and my words abide in you. Amen? So, meron tatlong bagay to claim na meron kang third pull. Okay? At nangyari yan, mga kapatid, yung isa sa third pull na nangyari kay Buddy Banham, yung nagkaroon sila ng squirrel hunting, sabi niya, you have no game? And he created 3 squirrels standing here before us. Nung kinuwento niya yan,
Na nag-create ang Diyos ng squirrel, sabi ni Buddy Branham, that's not, at sabi ni Sister Rattler, that's nothing but truth, Buddy Branham. Pero yung ibang mga nakikinig, nakanganga, hindi makapaniwala na nag-create ng tatlong squirrel. Diba? Yan. Exactly. Na magkaroon ng squirrel dyan, magkaroon ng squirrel dyan, magkaroon ng squirrel dyan. Ang Diyos pala, nag-create siya ng tatlong squirrel. Hindi si Buddy ba naman nag-create? Gaya ng sinasabi ng mga Branhamites. Di ba may mga Branhamites na halos sambahin nila si Buddy Branham dahil si Buddy Branham daw ay nag-create ng squirrel. Okay? Pero sabi ng propeta, He created the three squirrel standing there before us. Ano daw iyan? Sabi niya, just speaking the word. Sinalita niya lang. Dahil si Buddy Branham anointed siya as a prophet. Kaya sabi niya, there'll be there, and there was. Lumitaw yung tatlong squirrel. Kaya sabi niya, it was He, the same God that was back there to spoke Moses. Diba? Katulad doon sa nangyari kay Moses. Nung sinalita ni Moses na magkaroon ng ganito, na magkaroon ng ganyan. Lumitaw, di ba? Doon sa panahon ni Pharaoh. Amen? Kaya sabi niya, why do you cry to me? Speak the word. Di ba? Umiyak tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tama? Tama din yun. Kapag meron kang kahilingin sa Panginoon, manalangin ka, at ikaw didinggin, at iyak mo sa Panginoon, magkaroon ka ng desperation. Okay? Pero iba itong third point. Hindi ka iiyak sa Panginoon, hindi mo pipilitin ng Panginoon. Tama? Hindi ka magmamakawa sa Panginoon, hindi ka manalangin, kundi sasalitain mo yung salita. Amen? Speak the word. Yan ang third point. It was He that brought them into existence. So ang Diyos ang nag-brought para lumitaw yung tatlong squirrels. It's He. It's Him. Oh my. It was He up yonder in the Sabino Canyon. Ama, kinuwento niya ulit yung Sabino Canyon. I was standing there, a sword wrapped in my hand. Inulit niya ulit dito sa Speak Why Cry, 1963, and said, this is the king's sword. It was He. Lay aside everything else contrary to it. Sabi niya, it's the Holy Spirit, the same God that raised up Jesus Christ from the dead, the same one that can speak things into existence, the same one that lived in the days of Moses. Yun yung kumakausap kay Buddy Branham. It's the same today. God gave me courage to take that sword of the king that He put in my hand. Kailan yun? Kailan ibinigay sa kanya yung courage? Doon sa sword of the king. About 30 years ago. So, yung, ano po sa Tagalog yung courage? Lakas na loob. Tama? Tama ba yun pag sinabing courage? Binigyan siya ng lakas na loob para kunin yung sword of the king. Tama? At nangyari pala yan about 30 years ago. So, 63, bawasan mo ng 30. 33. Nangyari yan noong 1933. On Sunday, June 11, 1933, as Brother Branham baptized doon sa ika-17th person doon sa Ohio River, at nagkaroon ng light appeared na as a star less than 2 feet above from Brother Branham's head. So, natin mga ganyan, 2 feet. Ayun, merong light doon sa kanyang uluhan. At merong tinig at narinig ng marami naging witness. Sabi ng tinig, as John the Baptist was sent forth to forerun the first coming of Christ, you are sent forth with a message to forerun the second coming of Christ. So yan yung tinatawag na vindication na mission ni Buddy Branham. Yan. This 30 years ago, down in the river yonder, sa little book. Now, sa message naman na siya ay kinuwento niya yung sa time ni Jesus na yung tubig ginawang alak, tapos yung isang pagkakataon pa na yung isda pinarami at yung tinapay
Tama? Ang tawag doon mga kapatid ay multiplied creation. Pag sinabing multiplied creation, meron ng substance, pinarami niya lang. Iba pa yung out of existence. Di ba? Eh sabi niyo, he took water first. Ano yung tubig? Substance na yun eh. Itinurn niya into wine. Naging alak. Okay? Tapos, yung bread, tsaka yung fish. Kaya ang tawag dyan sa time ni Jesus ay ano, multiplied creation. Meron ng substance, pinarami niya lang. Ang third pole, out of nothing. Doon kay Bati Banam. Kaya, yan ang sinasabi sa John na greater works in the last days. Sabi niya, but in the last days, sa time ni Jesus, multiplied creation. Pero sabi niya, but in the last days, where there is no sign of creation, he speak it into creation anyhow. Shows to be the same God that was in the beginning. Genesis chapter 1. Let there be, let there be. Tama, creation yon. Tama, kaya yung nangyari doon sa squirrel, ipinakita daw yon na merong creation na nangyari. Diba? The same God that was in the beginning, He create the squirrels. He can create whatever He wants to because He is God. Kaya sabi niya, greater things shall you do, not multiplying. Hindi yung katulad na nangyari kay Jesus na minultiply niya. Tama? Kundi yung nangyari doon sa squirrels, mga kapatid, ay speaking out into creation. Wala talagang substance. Wala talagang squirrel sa lugar na yun. Kundi ang Diyos nag-create ng squirrel. Yun yung greater works sa huling panahon. At nangyari yan kay Buddy Branham. Okay? Now, sabi pa, ang third pole, mga kapatid, ay hindi nga ito basta pwede lang na i-claim natin na may third pole ako. Nagsalita ako, nangyari eh. Diba? May mga pagkakataon na sinalita mo nangyari. Pero hindi mo pwedeng sabihin na third pole yan. Maliban na lang kung ito ikaw. For if a man or a woman is so consecrated, pag sinabing consecrated, ano ang ibig sabihin ng consecrated? Sacred yan. Sagrado. And surrendered to God. Isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Ano gagawin? That God just moves in. Gagalaw ang Diyos sa'yo at gagamitin yung boses mo. Kaya hindi pwede kung ano lang yung gusto mong sabihin. So kailangan, kung sasabihin mo may third pole ka, dapat consecrated ka. At sinurrendered mo ang buhay mo sa Diyos. Kasi kung hindi mo sinurrendered, paano papasok ang Diyos sa'yo? Paano ka gagamitin ng Diyos? Paano gagamitin ng Diyos yung tinig mo? Kaya kapag nagsalita ka ng isang bagay, hindi ikaw talaga yung nagsalita. It is not the man speaking, it is God that's in him speaking. Diyan natin ilalagay yung third pole. Kung meron man tayong sinalita, nangyari, it doesn't mean third pole yun. Diba? Kaya ang third pole, mga kapatid, ay speaking the word of the Lord. That's the third pole. Okay? Kaya meron tatlong bagay natin lagi alalahanin. Hindi tayo pwede mag-claim na third pole, third pole. Kailangan mo na, alam mo na anointed ka. At alam mo, ito'y kalooban ng Panginoon, mangyayari yan. Kaya pag sinabi mong, oh, tumigil ang ulan. Diba? Pag sinabi mong, oh, ulan, tumigil ka. Salitain mo, titigil yan. Pero siguraduhin mo, will of God yun, tsaka anointed ka. Diba, merong mga nagpatotoo, alam mo ba, sinalita akong tumigil ang ulan. Tumigil talaga ang ulan eh. Third pole. Di ba, may mga ganun patotoo? So, kung totoo talaga yun na third pole, ibig sabihin, anointed siya doon sa job na yun. Kaya tumigil ang ulan at alam niya yung perfect will. Di ba? Kung talagang third pole yun. O nagkataon lang. Di ba? May mga nagkataon lang eh. Di ba? Umiksakto lang nung sinabi mo, tumigil ang ulan eh. Or pwedeng third pole yun, pero kailangan anointed ka. Di ba? At alam mo, perfect will. Eh, paano kung nung time na yun, maraming nananalangin na umulan ka. Lord, paulan na yun po para yung aming mga sakahan ay umusbong naman.
hindi kami malugi sa aming mga pananim. Ang daming nananalangin na magsasaka. Tapos ikaw, sasalitain mo tumigil ang ulan. Hindi perfect mo yun. Kawawa naman yung mga magsasaka. Nanalangin sila ng ulan eh. Di ba? Kinontra mo yung pananalangin ng mga magsasaka. Di ba? Tapos, bakit? Anong purpose? Bakit gusto patigilin ng ulan? Dahil nababasa ka lang? Hindi kasi mababasa ako. Eh, di magpayong ka. Kailangan pa ba ng third pool para lang hindi ka mabasa? Magpayong ka, magpakaputi ka. Di ba? Tumigil ka, hintay mo matapos. Hindi. Napakalight na problema mo. Gusto mo third pool ka. Di ba? Gano'n. Di ba? Sinabi niya na tumigil. Tumigil talaga yung ulan. Kaya ang third pool, mga kapatid, hindi lang yan sasalitain mo lang kung ano lang naisip mo. Di ba? At kailangan din, consecrated ang buhay natin sa Diyos. Sagrado yung buhay natin sa Diyos. Sinurrender natin ang buhay sa Diyos. At ang Diyos naman, God moves in us and uses our voice. So kapag ginamit ng Diyos yung bibig natin, hindi na talaga tayo nagsasalita. It is not the man speaking, it's God. That's in Him speaking. At pangatlo, kailangan, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will. Yeah. Nag-abide ka sa salita ng Diyos. Tama? Eh kung hindi ka nag-abide, nakakahiya naman. Pero nakita ng Diyos, sumunod ka. Eh sabi niya, sige, dahil sumunod ka, ask what you will, and it shall be done to you. Kaya yan yung sinabi niya na ating. Iting ang third pool. Yan yung iting that will start the rapturing phase. So kung meron na tayong third pool, meron tayong manifestation ng third pool. Yan na magpapasimula yung rapturing phase. Okay? At ang rapturing phase natin, nakapaloob dyan din ang healing. Hindi pwedeng may rapturing faith ka tapos wala kang healing. Diba? So pag nag-claim ka ng rapturing faith, ibig sabihin, nakapaloob yung healing dyan. Dahil ang third pool, nakapaloob ang healing. Tama? Sasalitain mo lang yung healing. Hindi ka na mag-pray. Lord, pagalangin mo ako. Hindi. Ang healing under ng third pool, mga kapatid, sasalitain mo lang yung sakit. Speak the word. Salitain mo yung sakit. Speak the word. The word of the Lord. So yan pala ang third pool, mga kapatid. Kaya sabi niya dito sa Look Away to Jesus, ang third pool ay properly identified. Yun lang. So na-identify natin ngayong araw na to kung ano yung third pool. Kapag hindi natin na-identify kung ano yung third pool, magpipresume lang tayo na may third pool lang. At ang third pool kapag hindi naniwala si brother, lost. Hindi tayo naniwala, lumabas tayo. Lumabas, mabalitaan na nakipag-prelim si Brother Roger. Magkita na lang tayo, Brother Roger, sa White Room Judgment. Third pool. Diba? Kaya kailangan properly ma-identify natin ang third pool. At sa araw na ito, na-identify natin kung ano pa talaga ang third pool. We know ito nasaan. Ito ay nasa salita ng Diyos. Kaya ang third pool ay narito. Okay? Now, sa question and answer, bago tayo matapos, and then you somehow, sabi niya, now, just look here and see how perfect. Everywhere you go. If I could stand here and talk the things that revealed in that room, kasi nireveal kay Buddy Banham dun sa little room. Okay? Yung tinatawag na mystery ng 7 selyo. Yung 7 mysteries. I tell you, it would swim your heads around. Ano ibig sabihin nun? It would swim your heads around. Sasakit tayo ulo nyo, iikot-ikot, ibig sabihin direkta, hindi nyo maiintindihan ito. Kasi lalangoy lang yung mga ulo nyo. Hindi nyo maunawaan kung ano yung nireveal sa kanya. Kaya sabi niya, huwag nyo interpret. Hindi nyo makukuha to. You don't get it. Bakit? Kasi para lang sa propeta yung mga mystery na yung mga nireveal lang sa kanya. Ang ginawa lang ni Buddy Banham, pinangaral niya lang. Pinangaral niya ng March 23, March 24, March 25, March 26. March 20, tama, 23, 24, 25. Tama?
Nag-start yata, no? 17, March 17, 18. Ganyan. Kasi March 25 ay Lunes na yon. Okay? So, pinangaral niya lang kung ano yung sinabi sa kanya sa room. Pero, hindi natin pwedeng i-interpret kung ano yung mga sinabi ni Buddy Branham. Kaya sabi niya, it would swim your heads around. Mahihilo na kayo, hindi niyo mauna. You'll never get it. Kasi kay Buddy Branham lang nireveal. Kaya merong isang bagay na hindi nireveal. At merong isang bagay na ayaw niyang sabihin. Na pinagbawalan siyang sabihin. Tama? Ano yung bagay na yun na wag niyang sabihin? And then, somehow another, when you get away from the people, kailangan lumayo sa mga tao eh. Kaya si Buddy Branham lumayo sa sa mga ministro. Iniwan niya yung mga ministro na yun na sumasama sa kanya under ng first pool, second pool ministry. Yung Christian businessman. Kaya sabi niya, when you get away from the people, mga ministerial meeting, then it begins to open up mystery. Kasi kapag nandun ka sa kalagitnaan ng mga ministerial people, siyempre, kung ano yung tinuturo doon, ayun lang ang tatanggapin mo. Itong mensahe ko sa lingkod. Kung ano yung mga naituro sa ministerial meeting. Pero kung when you get away from the people, then it begins to open up mystery. Tama? Kasi magsisimula kang mag-aral. Mag-aral pa mag-isa. Kasi may mensahe na, hindi mo naman kailangan ng ministerial meeting para, diba? Okay lang, kung sa ministerial meeting na yon, meron talagang isang anointed teacher na tatayo at magtuturo ng full truth. Pero kung lahat yun ay false teacher, so hindi mo kailangan ng ministerial meeting na mga nagtuturo, mga false teacher. Tama? Kaya kailangan mag-get away ka doon sa mga tao. Kapag ginawa mo yun, then it begins to open up mystery. Then you see things that you're there is, anong basa dyan? There's not, yan, diretso na lang natin, to say to the people to. May mga bagay na hindi ka pwedeng sabihin sa mga tao. Ano yun? Ano yung hindi ka pwedeng sabihin sa mga tao? Yung third pool. Kasi kapag sinabi mo yan, because you see, if it would, kapag sinabi niya kung ano yung third pool, pinaliwanag niya yung third pool, they would start little issue. Yan ang nangyari ngayon. Yung isang grupo nag-claim sila may third pool kami. Noon nag-claim tayo, third pool. Preaching to the lost, third pool. Lost na yan. Lost na yan kasi umalis sa church. Diba? Kumalaban sa mensahe, lost na yan. Kaya yung hindi naniwala sa kanya, kumalaban sa mensahe sa kanya, nabalitaan niya na aksidente sa motor. Nabali yung paa. Kumalaban kasi sa mensahe. Diba? Third pool. Amen. Ganon tayo katindi noon sa third pool. Kaya hindi pwedeng kumalaban sa atin. Kasi ite-third pool natin. So ganon tayo kawawa. Yung unawa natin, kawawa tayo noon. Amen? Kaya sabi niya, but it's a false impersonation to only throw the people off. Now, but you see, you can say those things. Hindi niya pwedeng sabihin sa public yung third pool. Ano ang mabuting gawin? Anong magandang gawin sa third pool? Best just to leave it. Amen. Yun ang pinakamabuti, pinakamagandang gawin natin. Leave it away. Wag mong ituro ang third pool sa labas. Amen. And you remember the third pool? He said, don't tell nobody. Sinabi na sa kayo ng Panginoon eh. Huwag niyang sabihin. Nag-preach ka, hindi naniwala sa'yo. Third pool. Huwag niya sabihin eh. Tapos nag-preach ka, hindi naniwala sa'yo. Third pool. Sabi nga, don't tell anybody. Diba? Sabi niya, he said, you can teach Pentecostal babies supernatural things. Hindi sila maniniwala dyan. Tama? You can teach end-time Pentecostal babies. I say this will be the third pool and it will not be known. So help me by the grace of God. So hindi ka talaga sinabi kung ano talaga yung third pool. Now,
Meron isang quote dito, magtatapos na tayo. Sabi niya, I was thinking here of one little illustration. Ano yung gusto niyong illustrate? Watch. So, yan yung watch. Medyo komplikado pala yung watch. Kapag inaral mo yung buong parts niyan, ang dami palang gear niya. Tapos, aliliit pa. Kasi gano'ng kalaki lang eh. Di ba? Aliliit pa niya, no? Oh. Di ba? Ang dami palang gear niyan. Pero, diyan kinuha ni Buddy Banham yung illustration na yan. Kasi sabi niya, gusto niyo nang dumating ang third pool? Sino gusto dumating ang third pool? Okay, sabi niya, meron akong one little illustration, yung relo. Diba? Yan na lang, para hindi masakit sa ulo. So, merong main wheel, meron siyang escape wheel, meron siyang hand minute, meron siyang hour minute. Okay? Hour hand pala, tsaka minute hand. Okay? Now, sabi niya, unless the every instrument, yung bawat parts, in that watch is coordinating one with the other. Kung hindi daw magko-coordinate yan, yung lahat ng mga gear na yan, ay hindi siya magbibigay ng tamang oras. So may isang gear lang diyan. 'Di ba? Ang hindi mag-coordinate doon sa isang wheel, kasi maraming wheel eh. Sigurado 'yan, late ka or advance ka, 'di ba? Di ba? Baka hindi pa tumakbo yung ano mo. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng wheel na yan, lahat ng gear dyan, ay nagko-coordinate siya, kaya nakakakuha tayo ng tamang oras. Tama? Itinipo niya yan, mga kapatid, sa isang fellowship. Sa Bride, sa isang local church, sabi niya, and that takes all of us together if we want to see the third pool. So kung gusto natin makita ang third pool, yung manifestation ng third pool, kailangan katulad tayo ng relo na nagko-coordinate ang bawat gear, ang bawat pyesa, ang bawat parts. Really do something for God. Anong gagawin? It's coordination with every one of us together. So merong coordination. Okay? Walang sin mode. Di ba? Sin mode. Bakit? So makikipag-coordinate ka. Ano man yung kalagayan mo, ano man yung sitwasyon, makipag-coordinate ka. Diba? Meron tayong coordination sa bawat isa. Ibig sabihin, meron tayong good or right communication. Tama? Ano man, may problema ka man, may blessing ka man, kailangan meron coordination. Ano man yung problema, sabihin mo. Coordinate mo lang. Ba't hindi ako makaka-attend? Sabihin mo lang. Huwag yung, hindi ako makaka-attend ngayon, busy ako. Tapos yung balitaan mo, umatin pala sa church, sa ibang church. Ibang klase yun. Diba? Psst, ano mo sasabihin ha? Tama? So, hindi magbibigay ng tamang oras yun. Hindi natin makikita ang third pool pag meron ganong isang pyesa sa isang church na hindi siya nakikipag-coordinate ng tama. Nagpaalam, hindi ako makaka-attend ngayon, busy. Okay, God bless you at palain ka ng Panginoon kung ano may pinagkakabisihan mo. Yung pala busy doon, umaatin ng dalawang beses, 2 linggo doon sa isang church sa Makati. So, hindi natin makikita kung meron ganong isang parts ng isang fellowship na hindi siya nakikipag-coordinate sa takbo ng isang relo, mga kapatid, hindi siya magbibigay ng tamang oras. Hindi natin makikita ang third pool. Tama? Kaya, kailangan meron tayong coordination tayo kung gusto natin makita yung third pool. Pero kung ayaw natin, hindi, magkanya-kanya lang. Kung ano yung, kasi madalas ko sinasabi, pre-moral eh. Gusto mo yan, sige. Pre-moral eh. Diba? So, kailangan may coordination tayo. Tinipo niya sa relo. Ang bawat pyesa na relo, ang bawat gear, may coordination siya. Tama? Kaya, kung gusto nating makita ang third pool, magkaroon tayo ng coordination sa bawat isa. Okay? Karoon tayo ng pagpapasakop. Amen? Hindi pwede yung araw ng linggo, tapos pumunta ka doon sa isang lugar. Merong ganong mga, merong ganong mga mananampalataya eh. Kung nasa ang lugar siya sa araw ng linggo, maghahanap siya ng church na aatinan. Tama?
May ganun mananampalataya. Kunyari, ang church niya ay sa Antipolo. Nung araw, pagdating ng linggo, nandun siya sa Quezon City. So, ang ginawa niya, naghanap siya ng simbahan na maaatinan sa Quezon City. Hindi yung coordination. Kasi in the first place, dapat wala ka sa Quezon City sa araw ng linggo. Kasi kung nasa church ka, aating ka sa church mo. Amen? Bakit ka umatid sa ibang church? Tapos kung hindi pa alam ito ng congregation o ng pastor, na umating ka doon sa ibang church. So ang coordination, kung aating ka sa isang church, na-invite ka, dapat magpapaalam ka. Yun ang tawag na coordination. Makikipag-coordinate ka. Di ba? Hindi ka naman pipigilan ng pastor, hindi, huwag kang umatin dyan. Kung gusto mo talaga umatin dyan, sige, umatin ka. Gusto mo yan eh. Pero nakipag-coordinate ka. Huwag yung basta ka lang aatin sa ibang church na merong kantang local church. Meron ganun mananampalataya. Di ba? Ama, meron siyang local church. Pero kung saan siya datnan, sa araw ng linggo, kung nasa ang lugar siya, doon siya aatin sa ibang church. Hindi yun coordination. Kaya hindi tayo pwedeng mag-claim na third pool. Tama? So, kung gusto natin makita ang third pool, meron tayong coordination with every one of us. Makikipag-coordinate ka sa mga namiminuno, makikipag-coordinate ka sa pastor, hindi ako makatin. Diba? Katulad si Brother, hindi ako makatin kasi si Brother Joel, nag-PM siya sa akin na hindi siya ano sa Zoom talaga, pero subukan niya sumilip-silip dahil may nakausapan siya ng boss nila na maglilipat sila ng warehouse. Pero nagtatry siyang Sabi ko, okay. Dahil yan yung dahil bago ka pa lang, siyempre pagbibigyan niya muna kasi maglilipat sila ng warehouse. Pero alam ko nakakonect siya kanina. Di ba? So, coordination. Huwag natin gayahin yung dating nakasama natin dito na nagpaalam na hindi makakasimba dahil busy. Yung pala, doon pala sa ibang simbahan natin. At sinikreto niya, nakakala niya, hindi natin malalaman. Diba? So, walang third pool sa ganun. So, kung gusto natin makita ang third pool, kailangan, katulad ng clock, meron tayong coordination. May blessing man o may problema, coordination pa rin. Tama? How much more kapag may problema ka, makipag-coordinate ka lang. Tapos, may problema, ipag-pray natin. Amen? So, yan mga kapatid, gusto natin makita ang At, anong gagawin natin? Kailangan natin i-humble ang ating sarili. Every time na malaman natin na mali ginawa natin. Di ba? Nakagawa tayo ng mali. Meron ng kahinaan na hindi pa natin napapanagumpayan. Di ba? May mga kahinaan tayo na hanggang ngayon ay ino-overcome natin na ma-overcome. Tinatry natin na ma-overcome. Every time nakagawa tayo ng pagkakamali, ay mag-humble tayo, i-confess natin yung ating mga kasalanan. Di ba? At manalangin tayo at maniwala tayo sa mga bagay na yan. So, kung gusto natin makita ang third pool, yan daw ang kailangan natin gawin. Really do something for God. It's coordination with every one of us together to humble ourselves before God, confess our wrongs, and pray and believe God for these things. God bless you all. Eksakto. 11. 15. Pabilis ngayon kasi nga parte na to. So ang third po mga kapatid ay speaking the word of the Lord. We cannot teach end-time Pentecostal babies. Amen. Supernatural things. Hindi natin pwedeng ituro ito. Ako bilang pastor ay dito ko lang ito isi-share. Itong third po na to. Kasi hindi ito ay pwedeng ilabas. Amen. We can teach end-time Pentecostal babies supernatural things. Now, dahil ito ay i-upload naman, bahala ng Panginoon kung sino yung makakarinig dito sa YT natin, YT channel. Amen. So God bless you all at tayo tumayo at manalangin.